Bumalik na si Yingying. Bumalik ka na. Ma, buksan mo ang pinto. Dumito ako para samahan ka sa kapistahan. Yingying. Ang bait mo namang anak at bumisita ka pa sa nanay mo. Tita Wang, bilang anak, dapat lang po. Syempre naman. Kung may inaanak akong tulad mo, saya ko na. Ma, buksan mo ang pinto. Po, ano ba ang ginagawa mo sa loob ng bahay? Ma, may dala akong regalo para sa'yo. Tingnan mo. Lumayas ka. Ano bang nangyayari? Huwag mo akong tawaging nanay. Ano bang problema mo? Ma, bakit naman? Kung ayaw mong umalis, edi. Sige. Ano ba talaga ang nangyayari? Ano ito? Hubad na larawan. Ikaw na nanay, may alitan ka pa sa anak mo. Hindi naman dapat umabot sa ganito, na maghahagis ako sa'yo ng ganyang larawan. Babae pa rin siya kahit paano. Ganyan ang gawin mo. Paano pa siya haharap sa mga tao? Ang bait talaga ni Yingying. Bumalik pa siya ng malayo, para samahan ka sa kapistahan na ito. Sobra ka na talaga. Oo nga, ang anak na ito. Siya pa ang gustong-gusto ng lahat. Ayokong pumirma. Anong klaseng kalokohan ito? Ma, hindi ko alam. Saan ba ako pumalpak? Oh. Saan ba ako nagkamali? Bakit mo gustong putulin ang ugnayan mo sa akin? Kailangang may dahilan ba para putulin ang relasyon? Bilisin mo, pumirma ka. Paano mo nagagawang maging napakasama? Tutol ako. Hindi ako hihiwalay sa'yo. Maliban na lang kung mamatay ako. Sige. E di mamatay ka. Ma, sino bang inaang? Maghahayaan na mamatay ang anak niya. Napakasama mo talaga. Oo nga, talaga bang gusto mong mamatay? Hindi. Bumalik ako sa bahay. Dahil gusto mo akong mamatay. E di mamamatay ako. Yingying. Yingying, ayos ka lang ba? Ano bang nangyari sa'yo? Dumudugo ka na. Nadapa ka ng ganyan. Napakawalang awa ng nanay mo. Ma, kung gusto mong mamatay, mamamatay ka ng malayo. Ang bait naman niyang anak. Bakit mo siya nagagawang tratuhin ng ganyan? Sobra na talaga. Parang mamamatay tao lang. Lao Shu, bakit mo ito ginagawa? Hindi ka naman dating ganyan. Bakit? Malalaman mo rin sa kalaunan. Mamaya. Gusaling outpatient, may bali sa kaliwang binti ang pasyente. Kailangan niya munang magpahinga ng maayos sa ngayon. Alagaan ninyo siyang mabuti. Dahil ayos naman siya, aalis na muna ako. Inay. Huwag kang umalis. Samahan mo ako sa ospital. Pwede ba? Napakahalaga ng oras ko. Hindi ko ito sasayangin sa iyo. Samahan kita. Ha, mas mabuti pang samahan mo na lang ang aso ko. At least, anak mo pa rin siya. Bakit ang sama-sama mo naman? Oo nga. Ikaw ang nagkalat ng ganoong mga litrato niya muna. Tapos pinilit mo pa siyang tumalon sa gusali. Yingying. Mas gusto pa niyang samahan ang aso kaysa sa iyo. Anong klaseng nanay ka ba? Ang inang ito. Sino mang gustong maging ina, siya na lang. Inay. 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 Pasensya na. Sabihin mo sa akin kung saan ako nagkamali. Sabihin mo sa akin. Magbabago ako. Huwag mo akong itakwil. Kaya kung lumuhad at humingi ng tawad. Inay. Patawarin mo na ako, ha? Para manatili ka. Yingying. Binunot na niya ang lahat ng karayom sa kamay niya. Hindi mo ba nakita ang dugong umaagos sa kamay niya? Oo nga. Bakit ang tigas ng puso mo? Sinisira niya ang sarili niyang katawan. Ano naman ngayon sa akin? Mamaya. Makinig nga kayo. Tao ba ang sinasabi niya? Ano bang klaseng sinabi yan? Eto na nga. Tita Wang. Siguro may nagawa akong mali. Kaya nagalit si Mama. Huwag ninyo siyang sisihin. Ay nako, tingnan mo nga.
Ganyan ang trato mo sa kanya, pero ipinagtatanggol ka pa rin niya. Napakabuting anak niya. Kinamumuhian ko na lang, hindi ko siya tunay na anak. Kung ganoon, gawin mo na siyang inaanak mo. Ikaw, talaga nga. Bukas, lalabas ka na sa ospital. Tandaan mong pirmahan ang kasunduan sa pagputol ng relasyon natin bilang mag-ina, inay. Huwag mo akong itakwil bilang anak. Huwag mo akong talikuran. Pakiusap. Ang bagay na ito, hindi lang dahil ayaw mong pumirma, kaya mong hindi pumirma. Inay. Basta huwag mo lang akong itakwil. Kahit ano, gagawin ko. Sampailan mo ako. Sumbatan mo ako. Kahit ano, gagawin ko. Sige. Kung ganoon, lumuhad ka ngayon, at humataw ng 79 na yuko para makita ko ang sinseridad mo. Ay nako. Tingnan mo nga naman, anong klaseng kalokohan ito, inay. Hindi ba? Basta magluhod ako sa inyo, hindi na ninyo ako itatakwil. Sige. Magluhod ako. Hoy, ano ba ito? Kakagipitan mo lang sa anak mo para tumalon sa gusali. May sugat pa ang paa niya. Pinagpapaluhod mo pa siya. Hindi ba gusto mo na siyang patayin? Oo nga. Huwag mong pakinggan ang kalokohan ng nanay mo. Hindi ka niya kinikilala. Kinikilala ka ni tita. May sugat ka pa sa kamay. Hindi ito papayagan ni tita. Na ganyan mo pag malupitan ang sarili mo. Kung ayaw mong lumuhad, tandaan mong pirmahan ang kasunduan ng pagputol ng ugnayan bukas. Hindi. Ma. Ma. Tapos na. Tapos. Ano ang gusto mong gawin? Shoo. Ano ba talaga ang problema mo? Nakita kong, lumaki si Yingying na batang iyon. Napakamasunurin. Dumadalaw pa siya sa inyo paminsan-minsan. Pero hindi ko maintindihan. Bakit mo siya tinrato ng ganoon? Ang nakikita ng mata ay siguradong totoo na. Siyempre, napakasunurin niya. Sa bagay na ito, kitang-kita ng lahat. Ang panahon ang magpapatunay ng lahat. Di nagtagal malalaman ninyo ang buong katotohanan. Kung ano talaga ang nangyari. Ma. Ako at si Tian Lei ay dumalaw sa inyo. Huwag na kayong magalit sa akin. Oy, bumalik na si Yingying. Kahapon lang nasugatan ng paa mo. Bakit ka na naman nandito ngayon? Tita Wang. Ako. Nainis ko ang nanay ko. Kahit sa bundok ng mga kutsilyo at dagat ng apoy, kailangan ko ring dumating. Ay, talagang masunurin ang batang ito. Oo nga. Sino ba ang makakatiis sa ganyang nanay? Oo nga. Ma. Pagbigyan niyo na lang po kami. Dahil narito na kayo, pirmahan niyo na agad ang papeles. Ma. Hindi ko maintindihan. Bakit kailangan ako ang pipirma? Oo nga, ma. Si Yingying ang tunay niyong anak, bakit kailangan niyong sa kanya? Putulin ang relasyon bilang mag-ina. Ako si Shu Wanshu. Sa ginagawa ko, hindi ko kailangang magpaliwanag sa inyo. Huwag na kayong magpaligoy-ligoy. Pirmahan niyo na agad. Hindi ko ito kailanman pipirmahan. Ma, pirmahan mo. Hindi ako pipirma. Pirmahan mo. Hindi ako pipirma. Ma. Tapos. Ma. Nanay. Yingying. Aray ko, Madam Shu. Bilisan mo, tumayo ka na. Ingat po. Yingying, ayos ka lang ba? Ayos lang po ako. Puntahan niyo po agad ang nanay ko. Nanay. Yingying, anong nangyari sa'yo? Tama na yan. Ayos lang po ako. Nadapa lang po ako. Basta po ayos lang si nanay. Ayos na po ako. Nanay, may sakit po ba kayo sa puso? May quick-acting heart medicine po ako sa bag. Uminom po muna kayo ng 2. Huwag kang magkunwari na mabait. Nanay. Kung ayaw niyong uminom, wag na po. Basta wag lang po kayong magalit. Magalit. Masama sa puso mo yan. Kanina lang, kung hindi ka iniligtas ni Yingying, siguradong nasa ospital ka na ngayon. Ganoon siya kabait. Bakit parang hindi ka pa rin nagpapasalamat? Ako ba nagsabi na iligtas niya ako? Aray, tignan mo to, Tita Wang. Huwag niyo na pong pagsalitaan si nanay. Masama po ang puso niya. Hindi ko na po siya dapat galitin pa. Ang bait-bait ng dalagang yan. Ang nanay niya. Hindi ko alam kung anong malas ang sinapit niya. Aray, Yingying.
Duguan ang binti mo. Oo nga. Nasaktan siya habang inililigtas ka. Ayos lang po ako. Makaka-recover po ako pagkatapos kong magpahinga ng ilang araw. Umalis ka na. Huwag mong hayaan na ang dugo mo. Dumihan ang aking sahig. Nasugatan siya kanina dahil iniligtas ka. Bakit ganyan ka magsalita sa kanya? Paano ka nagkaroon ng ganyang ina? Ha, nanay? Baka po si nanay. Galit pa rin sa ngayon. Uwi na po muna tayo. Babalik na lang po tayo pagkatapos ng ilang araw. Si Yingying ay ganoong kasunod sa Niren. Bakit mo naman? Ayaw mong magpakita sa kanila. Ang dahilan. Malalaman niyo rin sa lalong madaling panahon. Pangako. Nanay. Gusto ko po pa ring pakiusapan kayo na patawarin ako. Pakiusap po. Magbukas po kayo ng pinto. Sabi ko na nga ba, Yingying, hindi pa gumagaling yang binti mo. Bakit ka nandito na naman? Hindi pa po ako. Pinapatawad ni nanay at Zhao Tianlei. Basta po mapatawad lang niya ako. Handa po akong bumalik araw-araw. Nako, ikaw, ang sinsero mo namang bata. Pero ang nanay mo payo ko lang sa'yo, huwag ka na lang umasa. Tianlei, tulungan mo akong tumayo. Tianlei, luhod ka na rin. Ano ba ito? Yingying, kayong mag-asawa, ano ba ang ginagawa ninyo? Kung galit pa rin si nanay ko, luluhod ako hanggang sa kumalma siya. Bakit ba ang hirap nito? Ay. Ay nako, Yingying, ang init-init ng tag-araw na ito. Kayong mag-asawa, maghapon na kayong lumuluhod. Tumayo na kayo. Oo. Baka wala pa sa bahay ang nanay mo. Maghapon ka nang lumuluhod. Kailangan naming lumuhad hanggang mapatawad kami ng nanay ko. Hanggang sa patawarin niya ako. Ay nako, sabi ko na nga ba. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Tita Wang, alam kong para sa ikabubuti ko ito. Kahit nagalit kami ng nanay ko. Mag-ina pa rin kami sa huli. Paano ko siya magagawang putulin? Siguradong. Gagawin kong mapatawad niya ako. Nanay. Sa wakas pumayag ka ng lumabas para makita ako. Lagot. Nanay, sa wakas pumayag ka ng lumabas para makita ako. Akala ko nasa bahay ka pala, at pinayuko mo pa ang manugang mo. Sa may pintuan maghapon, talagang wala kang awa. Munting uling, gutom ka ba? Tara, pumasok tayo at kumain. Nanay, matagal na kaming nakaluhod. Pusa lang pala ang inaalala mo. At hindi kami. Bakit ang tigas naman ng puso mo? Ang manugang mo ay nakaluhod dito maghapon, hindi mo man lang pinansin. Pero ang pusa pa ang inaalala mo. Sobra ka na. Sa haba ng buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng nanay na ganito. Sa totoo lang, hindi ba ito sarili mong anak? Tama. Oo, sige. Lahat kayo, huwag na kayong magsalita laban sa nanay ko. Kung ayaw niya kaming patawarin, kami na lang. Ang luluhod hanggang sa patawarin niya kami. Sabi na nga ng bata, patawarin mo na lang sila. Ano pa ba ang magagawa nila? Tama. Huwag mo akong atali sa kunwaring kabutihang iyan. Kung gusto ninyong lumuhad, dumayo kayo at lumuhad ng malayo. Huwag kayong hamarang dito at sagabal sa paningin ko. At isa pa, kung matigas talaga kayong hindi pipirma, bukas pumunta tayo sa komite ng barangay at ipasuri sa pinuno at sa mga kapitbahay. Nang patas ang lahat. Ang totoo. Dapat nang lumabas ngayon. Sige. Ate Shu, kusang humiling na pumunta sa komite ng barangay, at sinabi niyang aayusin niya ang alitan nila ng anak niya at ni Luo Yingying. Ikaw muna ang magsalita, ano ba talaga ang nangyari?
Wala nang maraming salita. Ngayon, sa harap ng lahat ng kapitbahay, isa lang ang hiling ko. Gusto kong putulin ang ugnayan ko sa kanya. Ano ang nangyari? Ma. Bakit po? Kailangan mo bang putulin talaga ang ugnayan mo sa akin? Ang ayos natin noon. Noong nag-aaral ka sa abroad, sinasabihan mo ako ng maaga na ihanda ang mga gamit mo. At mag-ingat ka. Kapag kapos ka sa pera, sabihin mo kay mama, Ma, lagi akong magiging pinakamatibay mong sandigan. Mahal ka ni mama. Handa na ang ulam. Halika, tingnan mo kung ano ang niluto ni mama para sa iyo. Tikman mo. Kapag umuwi ako, ipagluluto mo ako ng paborito kong matamis na maasim na pork at chicken wings na may cola. Pero mula nang pumanaw si Papa, nagbago ka na. Kapag di nadalaw kita, sinisigawan mo ako at pinapagalitan. Lumayas ka. Ma. Noong nagkasakit ka 2 taon na ang nakalipas, humingi ako ng leave at umuwi ako mula sa abroad, para alagaan ka sa loob ng 3 buwan. Nakalimutan mo na ba? Siyempre hindi. Pero ang mga binabanggit mong ito, at ang gusto mong putulin ko ang relasyon natin bilang mag-ina, ano ang kinalaman niyan? Napakalupit naman yan. Paano magkakaroon ng ganitong ina? Tama, dati. Ayos naman tayo. Bakit kailangan mo putulin ang ugnayan mo sa akin? Ma. Sabihin mo sa akin, ha? Oo nga, Laoshu, napakamasunurin ni Yingying. Lahat kami nakikinabang. Kapag ginawa mo ito, hindi ba masasaktan mo ang puso ng bata? Ngayon, kailangan mong magsabi ng totoo. Siyempre nga, kami na mga tagalabas, ay hindi sang-ayon sa pagputol ninyo ng relasyon. Oo nga, hindi kami sang-ayon. Hindi kami pumapayag. Ang dahilan. Talaga bang hindi mo alam kung bakit? Anong dahilan? Hindi ko maintindihan. Direktor Zhang, sa mga panahong ito, ang asawa ko, para alagaan ang biyenan kong babae, ay pamayat ng 5 kilo. Minsan pa nga, nahilo at nawala ng malay dahil sa low blood sugar. Ang ginawa niya para sa nanay ko, kahit sino, ay hindi makakakita ng problema. Ang hindi ko lang maintindihan, ay kung bakit gustong-gusto ng nanay ko, naputulin ang relasyon niya sa amin bilang kamag-anak. Direktor Zhang, may nais po akong iulat sa inyo. Noong nakaraang Duanwu Festival, pumunta sa bahay si Yingying para maghatid ng regalo. Itong si Shu, ay sinagad ang bata hanggang sa magtalon sa gusali. Pagkatapos, si Shu, naulit ang sakit sa puso. Si Yingying naman, kahit sugatan ang sarili niyang binti, hinarang pa rin niya ang sarili para saluhin siya. Noong nakaraang 2 araw, kasama ang asawa niya, sa pasilyo ng apartment niya, nakaluhod ako maghapon at magdamag. May puso pa ang taong ito. Kahit may mas malaking salungatan pa, dapat na siyang mapatawad. Kung ako ang tatanungin, itong inang ito, mas mabuti pang tapusin na lang, ni hindi niya inaalala ang damdamin ng pamilya, ang tigas ng puso ng taong iyan. Kinikilala pa rin ang sariling laman at dugo. Ma. Huwag tayong tumigil, ha? Ate Shu. Pinuno ng komite kung talagang hindi ninyo may lalabas. Pinuno ng komite anong matibay na dahilan ang maibibigay ninyo. Ang pag-aayos na ito ngayon, hindi ko rin kayang humarap sa iyo. Nandito lahat ang mga kapitbahay natin. Bakit kailangan mo pang gawin ito? Sabi ninyong lahat masunurin siya. Sabi ninyong kasalanan ko lahat. Sino ang nagsabing wala akong dahilan? Ito. Ang totoo. Ito. Ang totoo. Ang matandang iyan, araw-araw akong nagkukunwaring apo sa harap niya. Yung 2 unit na tanaw ang ilog. Maaga o huli sa akin din mapupunta. Ay naku Yingying, naputol ang binti mo diba? Mas malakas ka pa mang sumipa kaysa sa anak ko. Sa huli pala. Panggap lang pala ang putol mong binti. Akala pa namin noon na iniligtas mo ang nanay mo, kaya naputol ang binti mo. Sutil na bata, ang dami mong kasinungalingan. Hindi mo lang kami niloko. Sinipa mo pa ang kawawang aso. Nagpapanggap kang mabait sa harap ng tao, pero sa likod ganyan pala ang asal mo. Pakinggan ninyo ang paliwanag ko. Ang binti ko, gumaling lang pagkaraan ng ilang araw. Noon gusto ko lang mag-rehab. Ang boses sa video na iyon, hindi ako iyon. Rehab.
Noong mga nakaraang araw, nasa may pintuan ka pa ng bahay ko. Nakaupo sa wheelchair at nagpapakaawa. Sinasabi mong sa sakit ng binti mo hindi ka makatapak sa lupa. Paano pagdating mo sa blind spot ng CCTV? Pwede ka nang sumabak sa Olympic hurdles. Ma, saan mo nakuha ang peking video na iyon? Para idiin ako. Ako ang tunay mong anak na babae. Kahit hindi mo ako gusto. Hindi mo na kailangang gumamit ng ganyang peking video para dumisan ng pagkatao ko. Ay naku Ate Shu. Totoo ba ang video na ito? Mula pagkabata pinapanood ko na siyang lumaki si Yingying. Paano niya magagawang sipin ng aso? Oo nga Punong Zhang. Tiyak na peke ang video na ito. Halatang ay lang ang gumawa niyan. Pinuno ng komite. Pinuno ng komite. Pinuno ng komite saan galing ang video na ito? Pinuno ng komite. Pinuno ng komite saan iyon? Ito ang lihim na video na ako mismo ang naglagay sa pasilyo sa may pintuan ng bahay ko. Nakatagong video. Ay ba ang gumawa nito? Kapag sinuri nyo, malalaman nyo. Ma, bakit nyo pa po ginagawa ito? Ano bang kasalanan ni Yingying sa inyo? Nagbayad ka pa para magpalsipika, para suruan siya. Sa tingin ko, ang video na ito, hindi mukhang peke. Yung kilos niya ng sipin niya ang aso. Sobrang totoo. Kahit boses niya nung nagmumura, parehong pareho. Matanda na si Lao Shu. Paano niya malalaman kung ano ang ay? Ma, kung ganito ang tingin mo sa akin, kung nabubuhay pa ako, wala na ring saysay. Hi, Yingying. Ma, ikaw ang nagpahimatay kay Yingying sa sama ng loob. Punong doktor, mahina ang puso ng misis ko. Kailangang tumawag ng ambulansya. Tawag na agad ng ambulansya. Tungkol sa pagputol ng relasyon sa pamilya. Pag-usapan na lang ulit paglipas ng ilang panahon. Hello, ambulansya ba ito? Huwag kang magpanggap na patay. Bumangon ka na. Anong kabaliwan yan? Nasaktan mo ako. Ako ang baliw. May utak ka ba? Nang ahas kang tumayo sa hagdan at sipin ng aso. Hindi mo ba alam na magpanggap na bali ang paa? Dapat tuloy-tuloy hanggang dulo. Ayan, lantad na ang lahat. Isang buwan kang nagpanggap na bali ang paa. Araw-araw ka sa kupas na wheelchair na iyan. Tumayo lang ako para iunat ang katawan. Ano ngayon? Itong pa-cute na ito, ay naglagay pa sa blind spot ng CCTV, ng camera. Ayan, ayos na. Kung yung mukhang asim na babae, talagang putulin ang ugnayan sa amin. Ang ipon na nasa pangalan niya, at yung 2 apartment niya sa sentro ng lungsod. Lahat mapapahamak. Itong matandang iyon. Ayaw sa maayos na usapan, gusto sa parusa. Araw-araw akong parang aso. Nakaluhod at yumuyuko sa harap niya. Naglalakas loob pa siyang magpakulo ng liko sa harap ko. Sabi mo nga, ano na ang gagawin natin ngayon? Nagsisimula ng magduda ang mga kapitbahay sa iyo. Ano namang ikatatakot? Puro mga ale na walang utak. Basta sa harap nila ako. Magpapatak ng ilang luha, maniniwala agad sila, tungkol naman sa matandang babae na iyon. Kung hindi talaga kaya, gaya ng dati, patayin siya. Lumabas na ang tunay mong kulay. Patay tayo. Ninang. Luo, tungkol sa kumakalat online na. Video mo na sinipa mo ang aso at minura mo ang ina mo. May ipaliliwanag ka ba? Mga manonood ng City Channel. Totoo, ako nga ang nasa video. Pero, hindi ako ang kumuha ng video na iyon. Pinilit ako ng nanay ko na kunan iyon. Pinilit po kayo ng inyong ina na kunan ng ganitong video na sumisira sa sarili mong imahe. Kung pakikinggan, napaka-imposible. Baka hindi ninyo alam. Noong nakaraang taon, na-diagnose ang nanay ko sa ospital ng sentro ng lungsod, na may malalang sakit sa pag-iisip. Araw-araw ay iniisip niya, na may gustong kumuha ng pera niya. May sakit sa pag-iisip si Shu Wanshu. Ang tagal na nating magkapit-bahay, hindi ko man lang napansin. Oo nga eh. Tita Wang. Kapag hindi naman umatake ang sakit niya, nakakatakot naman talaga siya. Tinutukan niya ako ng kutsak sa leeg.
Pinilit niya akong tumayo at saktan ng aso na yun. Kung hindi ko gagawin ang sinasabi niya, papatayin niya ako at ang asawa ko. Diyos ko. Talagang gumamit siya ng kutsilyo para takutin ang sarili niyang anak at manugang. Ang matandang ito, wala na ba siyang konsensya? Ginawa ko lang din yun para mailigtas ang buhay namin ng asawa ko. Napilitan lang akong gawin iyon. Ang pag-record ng video na iyon, at ang pagputol ng koneksyon ko sa kanya, ay para makuha lang ang kayamanan, na napunta sa mga manlulokong nagbibenta ng fake na health products. Nakakabigla ang katotohanan ng mga pangyayari. Isang inang may sakit sa pag-iisip, na hindi lang nananakit ng sariling anak, kundi ikinalat pa ang mga pribadong larawan nito. Kaya pala noong Dragon Boat Festival, ikinalat niya ang mga litrato ni Yingying, kung saan-saan. Yun pala ay inatake na siya ng sakit niya. Naku, Yingying, halos mapagbintangan pa kita. Isang pasyenteng may sakit sa pag-iisip ang nagpaikot-ikot sa ating lahat dito sa subdivision. Tama ka. Pinilit pa niya ang sarili niyang anak na maging ganyan ang hitsura. Tao pa ba siya? Nag-viral na ito sa internet. Ang matandang malupit na ito, dapat lang siyang mamatay. Itutuloy. Dati, mahilig si Yingying na itago ang kanyang diary sa loob ng kwarto. Kung may gamit ka sa bahay na ito, siguradong nandoon iyon. Walang habas na paggastos. Hindi kayang gawin ni Yingying ang mga bagay na iyon. Ito ang kahon ng alahas ni Yingying. Oy, Likwikwi, nasa bahay na ako. Buisit. Yung matandang nagkukunwaring baliw na asawa mo, ay hindi pa nakakauwi. Siya. Nakaluhod pa rin sa labas at nagpapanggap. Ang babaeng iyon, ay isang hanggal. Itutuloy. Ang babaeng tanga na si Luo Yingying, umaasa pa na makakasama ko habang buhay, kung hindi lang dahil sa 15 milyong naipon ni Xu Wanshu sa bangko, at 2 apartment sa sentro ng lungsod. Matagal ko na siyang iniligpit. Kailan ka ba makikipaghiwalay? Ang bata sa sinapupunan ko ay hindi na makapaghintay. Mahal ko, maghintay ka pa ng ilang araw. Kapag namatay na ang maliit na cute na iyon, si Luo Yingying ang magiging tagapagmana ng lahat ng kanyang kayamanan. Pagkatapos, gagawa ako ng plano para mailipat niya ang lahat ng pera sa account ko. Pagkatapos ay hayaan na siya. Lumayas kang walang dalang kahit ano. Huwag mo akong lokohin. Matibay ang buhay ng munting iyan. Noong mga nakaraang araw, inatake siya sa puso. Hindi man lang siya napatay sa isang bagsak. Hindi siya ang magpapasya kung mamamatay siya o hindi. Handa nang kumilos si Luo Yingying. Pinakuha niya ako ng magandang bagay. Ilagay sa tubig. Walang kulay at walang amoy. Kung tuloy-tuloy nakakainin sa loob ng isang buwan. HMPH. Kahit mga Diyos, hirap iligtas. Ang sama mo talaga. Kung gayon, samahan mo ako ngayon. Halika. Siyempre, darating ako. Magpapalit lang ako ng damit. Bilisan mo at pumunta ka na. Nakabook na ako ng mesa sa isang western restaurant. Parating na ako. Kung gusto ninyong gumalaw, wala akong magagawa kundi unahan kayo. Oy, Attorney Zhang ba ito? Punta ka sa bahay ko bukas ng umaga. Pabor, ayos. Nay, nagdala ako ng sabaw ng manok para sa inyo.
Hindi mo na kailangang magpakahirap. Hindi kita kikilalaning anak ko. Nay. Nay, ano ba ang sinasabi ninyo? Anak ninyo po ako. Habang buhay, anak ninyo pa rin ako. Sino man. Hindi mababago ang katotohanan iyon. Naipaliwanag ko na ang nangyari kahapon. Naipaliwanag ko na rin sa mga reporter. Ito ang sabaw na niluto ko para sa inyo. Uminom po kayo. Kumalma po kayo. Pero ito ay, sabaw ito ng inahing manok na inihanda ko buong magdamag. Ikaw ang nagluto. Oo. Hindi siya ang magpapasya kung mamamatay siya o hindi. Handa nang kumilos si Luo Yingying. Pinakuha niya ako ng magandang bagay. Ilagay sa tubig walang kulay at walang amoy. Kung tuloy-tuloy nakakainin sa loob ng isang buwan, kahit mga Diyos, hirap iligtas. Huwag muna ang sabaw. Unahin muna natin ang mahalagang usapan. Nay. Mahalagang usapan. Sino ba ang magsasabing mas mahalaga ang isang higop ng sabaw? Ate Shu. Nagawa ko na ang testamento mo. Pakitingin po. Nay. Gagawa ka ng testamento. Oo, tawagin mo rin si Tianlei. Ah. Sige. Binang Shu Wanshu. Ito ang dokumento ng testamento ninyo. Ayon sa hinihiling ninyo, ang property na nasa pangalan ninyo sa school district at 15 milyong deposito sa bangko. Pagkatapos po ng inyong pagpanaw, ililipat ng buo sa itinalagang tanging benepisyaryo. Oo. Ganito po kasi. Pakibilisan po ng kaunti. Masama ang lagay ng nanay ko. Kailangan kong umuwi ng maaga para makapagpahinga. Binang Shu, kung kumpirmado na tama ang benepisyaryo, pakipirmahan at ilagay ang thumbprint dito. Sige. Sandali lang. Inay. Bakit sa ibabaw nito? Pangalan lang ni Zhao Tianlei. Paano ang sa akin? Ano? Pangalan ko lang. Tapos na. Ay nako. Inay. Kayo po, ganyan din po kayo. Sobra naman po ang pag-aalaga ninyo. Nakakahiya po ako. Ha ha ha. Tumahimik ka. Inay. Bakit? Bakit ba talaga ito? Ying, huwag kang magpadala sa emosyon. Ang ginawa ni nanay ay para sa ikabubuti mo, para sa ikabubuti ko. Ibinigay mo ang pera at bahay sa isang estranghero. Ito raw ay para sa ikabubuti ko. Ako ang tunay mong anak. Ikaw na bata ka. Simula bata ka, inosente ka at walang muwang. Napakalaking pera. Kung nasa iyo iyan, sa ilang araw lang maloloko ka ng mga scammer sa labas. At mawawala lahat. Ay, paano ako maloloko? Matanda na ako. Sabi nga ng kasabihan, ang lalaki ang haligi ng tahanan. Kapag nasa kanya ang pera, kapag napunta na si nanay sa kabila, makakapahinga na siyang panatag. Mag-asawa naman kayo. Ang pera niya, hindi ba sa iyo rin? Ay, inay, tama po kayo. Kaya huwag po kayong mag-alala. Sa susunod, si Ying. Siya ang buhay ko. Itong pera, nasa akin. Siguradong ligtas. Ang sa akin ay sa kanya rin. Hindi ko hahayaang si Ying. Maagrabyado kahit kaunti. Zhao Tianlei, wala ka bang hiya? Pera ito ng pamilya ko. Bakit ko ibibigay lahat sa iyo, inay? Ngayon, kailangan mong sa kontratang ito, ilagay ang pangalan ko. Dapat pirmahan mo. Ikaw na bata ka. Bakit ang laki ng kulang mo sa isip kung magwawala ka pa? Tatawag ako agad sa Red Cross. Tatawag ako. Wala ni isang kasing na iiwan sa inyo. Ay, sandali. Inay, huwag po kayong magalit. Mahaba lang ang buhok pero kulang sa isip. Ako na ang pipirma. Pipirma ako. Pakipindot na lang ang thumbprint mo. Baliw ka ba? Ang florera na ito, noong binili namin, umabot ng 30,000. Peste ka. Ngayon sa bahay, hindi ba? Matagal mo nang kasama ang matandang babae, na napag-usapan na ninyo. Ngayon, ang 15 milyon, nasa bulsa mo na. Binalak mo bang? Sipin ako palabas. Huwag kang mag-eskandalo dito. Ang matandang babae na iyon, ikaw na mismo ang magsulat ng pangalan ko. Ano bang magagawa ko? At saka, inalagaan ko pa ang baliw na iyon ng kalahating taon. Wala man lang akong nakuhang kapalit, may pinaghirapan din ako. Anong pinaghirapan ang sinasabi mo? Ang lahat ng ito ay, ako ang nagplano, ako ang gumawa.
Ngayon gusto mong ang perang ito ay ibulsa mo ng mag-isa. Aba, pangarap mo lang. Luo Yingying, tama ka. Ang bagay na ito, ikaw lang ang nagplano, ikaw lang ang gumawa. Maniwala ka man o hindi, kapag itinulak mo ako sa sukdulen, magrereklamo ako sa pulis tungkol sa iyo. Pag dumating ang araw, tingnan natin kung sino ang mas desperado. Hinti ka, hinti pa. Hello, sa China Merchants Bank ba ito? Gusto kong sa bangko ninyo, magbukas ng malaking halaga na black card para sa overseas investment, na passport ko lang ang pwedeng gumamit para makuha. Zhao Tianlei, balak mo ngang tumakbo dala ang pera, wala kang puso. Huwag mo akong sisihin kung maging walang awa rin ako. HMPH. Zhao Tianlei, manggahas ka pang kalabanin ako. Ipaparanas ko sa iyo habang buhay, ang paghiga sa kama at paghihintay ng kamatayan. Pagdating yun, tingnan natin kung paano mo paggagastusin ang pera ko. Mahal, huwag na po kayong magalit. Ako ang may kasalanan kahapon. Ito ay espesyal kong pinahanap sa iba. Nasabaw pampalakas ng katawan para sa iyo. Inumin mo na habang mainit. Napakabait mo naman. Sa sabaw na ito, baka nilagyan mo ng lason. Hindi mo ba sinabi nitong mga araw na ito, na medyo mahina ang katawan mo? Ito ang race 8 na espesyal kong pinakuha sa iba. Kabaitan ko ito. Paano mo nagawang ituring na walang halaga ang kabaitan ko? Mabuti at marunong kang makiramdam. Sinasabi ko sa iyo, mula ngayon sa bahay na ito, ako ang masusunod. Oo. Kagatin mo na. Kagatin mo ng madiin. Aso laban sa aso. Balahibo ang kasunod. Tapos na. Tita Shu, ngayon na mag-isa ka na, alagaan mo ang sarili mo. Sa araw-araw, kumain ka ng masustansya para bumuti ang katawan mo. Ang mga tuyot mong bulaklak na ito, mamaya pupunta ako sa basurahan sa ibaba, at itatapon ko na. Salamat sa pagod mo, Ate Wang. Kapag mas maayos na ang pakiramdam ko, ililibre kita sa isang masaganang kainan. Ano ba ito? Shu, may itinatago ka pang kayamanan sa paso. Ito ba ang cellphone mo? Basag na basag ang screen, parang sapot ng gagamba. Hindi ito ang cellphone ko. Android phone lang ang gamit ko palagi. Oo nga, i-charge ko rin ang sa iyo. Baka si Yingying ito. Lumang unit na ito. May isa pa rito, ang video na hindi na ipadala. Ma, tulungan mo ako. Si Yingying ito, bakit ang daming dugo? Nabaliw si Li Kui. Itinali niya ako. Kinuha pa niya ang ID ko at bank card ko. Ma, may dala siyang plastic surgeon. Babalatan niya ang mukha ko. Ma, bilisan mo, sagipin mo ako. Tumawag ka sa pulis. Luo Yingying, ang saya ng naging buhay mo na ito. Panahon na para sa akin ang magandang buhay na iyan. Naku po. Anong nangyayari dito? Lagot. Shu, narinig mo ba? Sabi ni Yingying sa video, na may isang Li Kui na gustong hiwain ang mukha niya. Narinig ko. Iyon ang totoong Yingying ko. May pinatay. Kaso ito ng pagpaslang. Ang Yingying ngayon ay isang mamamatay taong nagparetoke ng mukha. Shu, pupunta ako ngayon sa pulis. Dapat siyang bitayin. Ate Wang, huwag ka munang pumunta. Ang video na ito
Hindi sapat na ebidensya para mahatulan siya. Bakit hindi sapat? Siya na mismo ang nagsabi sa video na gusto niyang hiwain ang mukha ng iba. Hindi pwedeng hayaang ang ganitong mamamatay tao ay magpagala-gala sa ating komunidad. Araw-araw. Nakakatakot talaga, Ate Wang. Tita Wang, ang bilis-bilis mo namang magmadali. Saan ka pupunta? Sa likod. May multo bang humahabol sa iyo? Sa bahay namin, hindi ko na isara ang kalan ng gas. Babalik ako para tingnan. Sa inyo, parang nasa likod. Ha? Paano ka napunta sa harap? Ang hawak mo sa kamay mo, ano ba yan? Ilabas mo. Hayaan mo akong tingnan. Isang sirang kahoy na pampantay sa kanto ng mesa. Ying magmadali kang umalis. Talagang may kagipitan ako. Huwag kang hamarang sa daraanan. Tita Wang, napanood mo na ba ang video na nasa loob nito? Lagot. Ito ang sirang cellphone na nakuha sa bahay ni Shu. Ibebenta ko sana sa junk shop para may pera. Eh ikaw? Bakit hindi ka makatingin sa akin? Huwag kang magsalita ng kalokohan. May nakita ka bang kung ano? Hindi mo dapat nakita ang mga bagay na iyon. Wala. Lumang bagay. Kahit nakita mo pa o hindi. Ngayon, dapat mamatay. Sino mang gustong hamarang sa plano ko, dapat mamatay din. Tita Wang. Lao Shu. Ayos ka lang ba? Lao Shu. Nakapatay ka ng tao. Hindi siya patay. Nahimatay lang siya. Tinakat mo ako sa sobrang gulat. Ang babaeng ito, isa siyang halimaw na pumapatay ng tao. Gusto niya akong patayin. Tita Wang. Ngayon alam mo na kung bakit ko siya labis na kinasusuklaman. Naiintindihan mo kung bakit ko siya pinatalon sa gusali at pinutol ko ang relasyon ko sa kanya. Naiintindihan ko na, Lao Shu, hindi siya ang anak mo. Isa siyang mamamatay tao. Sobrang galit na galit ako. Gusto ko na siyang hiwain ngayon din. Pero hindi pwede. Ang video na iyon, sinabi lang na gusto niyang pumatay ng tao. Hindi nakuha sa video na pumatay siya. Kahit hulihin pa siya ng pulis. Basta hindi nila makita ang bangkay ng anak ko. Makakahanap siya ng lusot para makawala. Eh ano ngayon? Pabayaan na lang ba natin ang mamamatay tao na ito, na araw-araw tayong niloloko sa harap natin? Huwag kang mag-alala. May plano ako. Ayos na. Pasensya na sa iyo. Tita Wang, talagang bulag akong tanga. Araw-araw kong tinulungan ang mamamatay tao na ito. Pinilit pa kitang humingi ng tawad sa kanya. Talagang ang laki ng katangahan ko. Pasensya na sa iyo. Pasensya na sa totoong Ying na namatay na. Tita Wang, hindi mo kasalanan ito. Dahil suot niya ang mukha ng anak ko. Kahit sino pa siya, malilin lang niya talaga. Kung hindi lang. Hindi ko sinasadyang nadiskubre na alerhika siya sa mangga. At mula pagkabata, hilig na hilig ng anak ko ang mangga. Palagi rin niya akong maloloko at may tatago ang totoo sa akin. Lao Shu, sabihin mo, ano bang gusto mong gawin ko? Ako na ang sasabak. Kahit buhay ko pa, tutulungan din kitang hanapin ang bangkay ng totoong Ying. Hayaang tamaan ng bala si Li Kui. Napakalalim ng pakanan ni Li Kui. Kasabwat din niya si Zhao Tianlei. Sa ngayon, hindi tayo pwedeng magpahalata at maalarma siya. Tita Wang, hintayin nating magising siya. Tulungan mo akong umarte. Sabihin mo, susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Ang sakit. Shu Wanshu, talagang wala kang alam sa tama, at pinipilit mo pang may ebidensya ng pagpatay sa anak mo sa loob. Kita ko na ang pakulo mo. Inaatake na naman siya ng sakit sa isip. Tita Wang, magtiwala ka sa akin. Hindi talaga siya ang anak ko. Puwer. Parang nabahan ang utak mo. Napakabuti ni Ying sa iyo. Araw-araw kanyang inaalagaan. At binato mo pa siya ng laryo. Ikaw na matandang bruha. Wala ka ng puso. Sa susunod, ang mga usapin ng pamilya ninyo. Hindi na ako makikialam. Tita Wang, ako. Kaya pala ayaw mag-on ng sirang cellphone na iyon. Tila langit na ang tumutulong sa akin. Peke ka talaga.
Akala mo maloloko mo ang iba. Akala mo maloloko mo ako. Peke, peke, lumayo ka. Matandang siraulo. Kapag nasa atin na ang 15 milyon, papatayin kita ngayon din. Lagot. Tian Lei, sa notaryong dokumentong ito, kahit pangalan mo ang nakasulat, pero ang 15 milyon. Pero totoong pera iyon. Hindi ko pwedeng ibigay ang ganito kalaking pera sa isang taong walang karanasan sa paghawak ng pera. Ay nako. Huwag po kayong mag-alala, ibigay ninyo sa akin ang pera, sa lipunan. Ilang taon na akong dumaraan sa hirap ng buhay. Anong unos na ba ang hindi ko pa naranasan? Kapag ibinigay ninyo sa akin ang pera, palalaguin ko ang pera. Gagawin kong 20 milyon, 30 milyon. Kahit sino pwedeng magyabang ng ganyan. Kahapon, dumalo ako sa pulong ng mga dating kadra, proyekto ng land reclamation sa Hailong Bay ng lungsod. Sabi ni Boss Wang, kailangan nila ngayon ng 5 milyon na panandali ang pondo. Kapag ipinasok mo lang ang pera, pagkalipas ng 3 buwan, kasama ang puhunan at tubo, ibabalik ang 7 milyon, 3 buwan. Kikita ka ng 2 milyon. Sobrang gandang oportunidad ito. Parang biyayang bumagsak mula sa langit. Kung ikaw mismo ang makakalap ng 5 milyon na ito, makuha ang proyektong ito, patunayan mo sa akin ang kakayahan mo. Pagkalipas ng 3 buwan, diretso akong pupunta sa bangko at kukunin ko ang 15 milyon na iyon. Ilipat sa personal mong account. Pero kung hindi mo kaya, bukas pupunta ako sa opisina ng notaryo at ipapabura ang pangalan mo. Hoy, huwag, ma, huwag mong kanselahin iyon. 5 milyon lang naman, di ba? Makakalikom ako niyan, sigurado. Kayo po, maghintay na lang po kayo ng magandang balita ko. Zhao Tianlei. Duwag ka. Lumabas ka. Kuya Long. Paano po ninyo ako nahanap dito? Ang cute mo naman. Nang utang ka sa akin ng 5 milyong may mataas na interes. Sabi mo 1 buwan lang babayaran mo. Ang manlolokong iyon sa Hailong Bay. Tumakas na sa ibang bansa dala ang pera. At itong pera, paano mo balak magbayad? Kuya Long, bigyan mo pa ako ng ilang araw. Po, nasabihanan ko ang 15 milyon. Sa akin na agad iyon. Pagdating ng araw, pati tubo at puhunan. Ang 8 milyon ay ibabalik ko sa inyo. Ha ha ha. Huwag mo nang isama iyan. Yung lola mong isang paa na sa hukay. Niloloko mo ako. Ngayon, kung hindi ka makapaglabas ng pera, HMPH, wasakin ko ang mga kamay mo. Huling tanong ko sa iyo, pera. Magbabayad ka ba o hindi? Ying, tulungan mo ako. Bilis. Paano kita matutulungan? Iyon ay buong 5 milyon. Kahit ibenta mo ako, wala rin akong ganoong halaga. Ano raw? Ang dami mong alahas na ginto at pilak na mamahaling gamit. Bilis, ilabas mo muna para pambayad sa utang. Anong iniisip mo? Kung ganyan, kung ang asawa mo ay ayaw ka ring tulungang magbayad, huwag mo na akong sisihin. Tapos ka na. Luo Yingying, bilisan mo, ilabas mo ang pera. Gusto mo bang nakatingin ka lang, habang pinapatay ako? Zhao Tianlei. Ang inutang mong usurang pera, walang kinalaman sa akin. Agad na may bisa at may bisa sa batas sibil. Kasunduan sa diborsyo. Li Kui, sa ganitong oras, ikaw pa, ang maglalabas ng kasunduan sa diborsyo. Huwag kang basta-basta tumawag ng pangalan. Sa kontrata ng pautang na iyon, nakasulat. Pero pangalan mo lang ang nakalagay. Iyon ay personal mong utang. Pirmahan mo ang kasunduan sa diborsyo na ito. Tayong dalawa, wala nang kinalaman sa isa't isa. Sila. Kahit patayin ka nila. Wala na akong pakialam. Pinagplanuhan mo ako. Matagal mo nang alam na panlilinlang lang ang proyekto sa Hailong Bay. Ginawa mo lang iyon para mapunta sa akin. Ang utang na 5 milyon. Oo. Sinadya ko talaga. Noong isinilid mo ang 15 milyon sa sarili mong bulsa, dapat naisip mo na ang araw na ito. Ikaw na masamang babae. Ang kasunduan sa diborsyo na ito, hindi ko pipirmahan.
Kahit mamatay ako, ihihila kita pababa kasama ko. Tama na. Kayong ang mag-asawa. Tigilan ninyong magkunwaring kawawa sa harap ko. Ako. Wala akong pakialam kung magdiborsyo kayo o hindi. Kung hindi ka makakapaglabas ng pera ngayon, kukunin muna ang braso niya. Anong gagawin? Kuya Long. Huwag niyo siyang bugbugin. Pipirma ako, pipirmahan ko ang kasunduang ito. Magkakapera na ako. Pirmahan mo. Napirmahan na. Mabubuhay ka pa. Bibigyan pa kita ng huling 3 araw. Pagkalipas ng 3 araw, kung hindi mo mailalabas ang pera, paparasahin kita at ipakakain sa mga aso. Umatras. 3 araw, ha? Sige. Ngayong gabi, papuntahin ko na sa kabilang buhay ang matandang yun. Lagot na, tapos na, tapos. Basta ngayong gabi, mamamatay ka sa pagkalason sa gas. Maaga bukas, dala ko na ang notarized na testamento, papuntang bangko. Walang makakapigil sa akin sa pag-withdraw ng pera. Ang mga bintana ng lumang bahay na ito ay tinakpan ko ng mabuti gamit ang tape. Ikaw na matanda ka. Habang natutulog ka, mamatay ka na. Kakaiba. Bakit biglang hindi na bumubukas ang pinto? Ying Ying. Li Kui Kui. Ikaw ba yan? Buksan mo na ang pinto. Tulungan mo ako. Ang cute mo naman talaga. Kahit pumatay ka lang ng isang matandang babae, kaya mo pang madamay ang sarili mo. Ay, tigil na sa mga kalokohang iyan. Bilisin mo. Palabasin mo ako. Hihingalin na ako dito. Pagkalabas ko, hatiin natin ang 15 milyon. Hindi ko kailangan pang hatiin sa iyo. Basta, mamatay ka sa kasinang ito. Ang 15 milyon na iyon, mapupunta lang sa sarili kong bulsa. Bakit pa ako magbubukas ng pinto? Ikaw na maliit na cute. Hindi ka dapat magkaroon ng magandang wakas. Ang mamamatay sa kasinang ito ay mangyayari lang na ikaw at ang matandang yun. Kapag dumating ang bukas, ako ang kukuha ng bangkay mo. Huwag kang umalis. Buksan mo na ang pinto. Bilisan mong buksan ang bintana, kontrolin ang balbula ng gas. Kayong dalawa, puntahan ninyo at sagipin siya. MS. Shoo, ikaw ba ang tumawag sa pulis? Sinabi mong may taong, sadyang nagbukas ng balbula ng gas, para pumatay. Opo, opisyal. Ako iyon. Nagising ako ng madaling araw para umihi. Nakaamoy ako ng gas. Nakita ko ang manugang ko sa kusina. Nilock niya ang pinto mula sa loob. Hindi ako makapasok, kaya tumawag na lang ako sa pulis. Ang taong ito ang manugang mo. Bakit niya gagawin iyon? Nangutang siya sa usurero. Alam niyang may iniwan akong testamento, na ibibigay ko sa kanya ang pera. Gusto niya akong patayin. MS. Luo, tungkol sa asawa mo kagabi, sa bahay ng nanay mo, pagkalason sa gas, at pagkaka-admit sa Aiku, may gusto ka bang sabihin? Mga tagapanood, mabuting tao ang asawa ko. Kagabi, bahay ng nanay ko, tumagas ang gas mula sa lumang linya. Ang asawa ko ang nagdala ng gamot para sa kanya. Ginawa niya iyon para mailigtas ang nanay ko. Pero siya ang nailock sa kusina. Lumusot sa katawan niya ang napakaraming gas. Pero ayon sa ulat ng pulisya, ang asawa ninyo, ang nagbukas mismo ng balbula ng gas. Hindi. Imposible iyan. Siguradong nagkamali ang pulis. Ang asawa ko, ni manok na hindi manggahas patayin. Paano niya mabubuksan ang balbula ng gas? Si mama ang may gawa niyan. Sumiklab na naman ang sakit niya sa pag-iisip. Siya ang nagbukas ng balbulang iyan. Ang asawa ko, ginawa lang ang lahat para iligtas siya. Siya pa ang nagbuhat ng kasalanan para sa kanya. Kalokohan.
Maayos na maayos si Lao Shu. Wala siyang sakit sa pag-iisip. Si Zhao Tianlei talaga, ang may utang sa mapagpatungong interes. Gusto niyang kumita sa patayan. Ma, paano mo nagagawang maging ganito kawalang utang na loob? Nasa Aiko pa rin si Tianlei ngayon. Punong-puno siya ng mga tubo. Sabi ng doktor, posible siyang maging gulay. Paano mo siya nagagawang dumisan ng ganyan? MS Shu, pwede po bang totoo ba ang sinasabi ng anak ninyo? May ebidensya ako tungkol kay Zhao Tianlei. 5 milyon ang utang niya, at ito ang kopya ng resibo ng utang sa mapagpatungong interes. Kagabi, pinwersa niya ang pinto ng proteksyon sa bahay namin. May CCTV sa pasilyo, na makakapagpatunay niyan. Hindi siya pumunta para iligtas ako. Pumunta siya para patayin ako. Ma, sira ka na ba? Dahil lang sa pera. Dinala mo pa sa kamatayan ang sarili mong manugang. Gabi na kagabi sa may pintuan ng kusina, ano ang pakiramdam na nakatingin ka lang habang namamatay siya? Wala na si Zhao Tianlei. Ikaw naman ang sunod. Li Kui Kui. Anong tawag mo sa akin? Tapos ka na. Kung ganun, wala na rin akong dapat pang isipin. Hello. Sa psychiatry ba ito? Pakipuntahan ninyo dito. Anong ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo si Lao Shu. Sa gitna ng araw, nang aagaw kayo ng babae. Ma, may sakit ka. Dapat magpagamot ka ng maayos. Kung patuloy na ganito si Mama, pumapayag ako sa inyo na gumamit ng pampakalma. Tara. Bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo siya. Nagsisinungaling lang siya. Walang sakit sa pag-iisip si Lao Shu. Bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo si Lao Shu. Lola, lumayo ka muna. Lehitimong psychiatric hospital kami. Pumirma na ang pamilya ng pasyente. Narito kami para ipatupad ang gamutan ng sapilitan. Bitawan ninyo siya. Ay, mga ginoo at ginang. Ito ay inisyu ng ospital ng sentro ng lungsod. Malubhang paranoid na uri, sertipiko ng kumpirmadong schizophrenia, mga pagkakamali sa salita at gawa, sertipiko ng kumpirmadong schizophrenia, mga kahihinatnan sa ibaba, ang nanay ko. Iniisip niya na gusto ko siyang patayin. At lalo pa niyang binanta ang asawa ko. Pumunta siya para mangutang sa loan shark. Pati nga. Ikulong siya sa kusina, hayaan siyang malanghap ang gas. Ngayon siya ay isang napakadelikadong, marahas na tao. May tunay na selyo ng ospital dito. Itong si MS Shu ay baliw na talaga. Pati sarili niyang manugang hindi niya pinalagpas. Nakakatakot talaga ang sakit na ito sa isip. Li Kui Kui. Peke ang dokumento mo. Hindi alam ng iba. Akala mo hindi ko alam. Ang tatay ni Zhao Tianlei ay dating nagretiro sa psychiatry ng second hospital. Binayaran mo ang doktor para gumawa ng pekeng sertipiko. Ma, may sakit ka. Kaya magpahinga ka ng maayos, at gamutin mo ng maigi ang sakit mo. Pagdating ng panahon, sasanduan na naman kita. Pakawalan si Lao Shu. Wala siyang sakit sa isip. Tita Wang, kung magdadagdag ka pa ng kahit isang kalokohan, ang susunod na sasakyan na kukuha sa iyo ay ang sasakyan ng punerarya. Tapos ka na. Direktor ng ospital, itong nanay ko. Napakatigas ng ulo. Kailangan mo pang gumamit ng mas maraming paraan mo para gamutin siya ng maayos. MS Luo, huwag kang mag-alala. Basta sapat ang bayad. May paraan ng ospital namin para gamutin ang ganitong klaseng pasyenteng nagwawala. Ha ha ha. Li Kui Kui. Akala mo kapag ikinulong mo ako dito, makakatakas ka na sa batas. Kung mamamatay ako, kahit maging multo ako, hihilahin kita pababa sa impyerno. Ha 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 ha. Matanda. Mabuti pang manatili ka na lang dyan sa loob, habang buhay. Pagdating ng araw, magiging maamo ka na. Hindi mo na nga maayos masabi ang mga salita mo. Tingnan natin kung sino pa ang maniniwala sa mga kalokohan mo. Ang 15 milyon na iyon, sa huli ay mapupunta pa rin sa bulsa ko. Ha 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 ha.
Ano ang ginagawa mo? Ito ang pinakamalakas na dose ng pampakalma. Pag tinurok ito sa iyo, tatahimik ka na. Tigil. MS. Luo, panoorin mo ng mabuti. Kuryentehin siya. Lakasan pa ang boltahe. Para tuluyan siyang maging sunod sa Niren. Ano sa tingin mo? Tapos na. Hindi pwedeng matulog. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Maghihiganti ako para sa anak ko. Ibubunyag ko ang tunay na pagkatao ni Lee Kwee-Kwee. Kama numero 8. Oras na para inumin ang gamot. Magkano ang ibinigay sa iyo ni Lee Kwee-Kwee para ikulong mo ako dito? Anong pera? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Sasabihin ko sa iyo, ang paninirang puri ay pwedeng ikulong. Ako ay pasyente sa mental na sakit. Ikaw mismo ang naglagay ng tatak at kumumpirma niyan. Ang sabi mo. Isa akong pasyente sa mental na sakit kung gumawa ako ng kahit ano na masama. Ibig bang sabihin wala akong pananagutang legal? Huwag kang basta-basta kumilos. Nasa sa iyo iyan. Sasabihin ko. Inilipat niya sa akin ang 3 milyon, at binigay din niya sa akin ang pekeng record ng sakit sa pag-iisip. Nasa drawer ng opisina ko. Ang password ay 6 na 0. Mabuti. Lee Kwee-Kwee, akala mo ba pwedeng bilhin ng pera ang lahat? Ang 3 milyon na pantubos sa buhay na iyan, ang siyang magpapakulong sa iyo, ang unang babala ng kamatayan. Tapos ka na. Kapag nakuha na natin ang mga ito, tingnan natin kung paano pa makakapagpalusot si Lee Kwee-Kwee. Mga pulis, dito mismo, corrupt na ospital iyan. Mga pulis, huwag gagalaw. Mga pulis, biktima ako ng pagdukot. Ang direktor na ito, tumanggap ng 3 milyong itim na pera mula sa anak ko. Ikinulong ako dito at kinuryente. Ebidensya. Narito mismo. Lao Shu, nasaan ka? Lao Shu. Naghirap ka. Ngayong hapon maghahain ako ng reklamo sa himpilan ng pulis sa lungsod. Kapag inimbestigahan ito ng mga pulis, ang lisensya ng ospital na ito, lahat ay bulok na operasyon. Ay naku. Lao Shu ha. Ay. Hindi ba iyan ang nagpadala sa sariling ina, sa mental na ospital, na masamang anak na babae? Anong klaseng ulirang anak para lang sa ari-arian ng matanda, kahit ang 3 milyong pantubos sa buhay ay kaya mong ilabas? Ikaw, hindi ka tao. Sinuhulan mo ang ospital, ang ebidensya ng pagkuryente kay Lao Shu, natuntun na ng mga pulis. Ano pang mukha ang natitira sa iyo, para bumalik dito sa lugar na ito? Tama. Ano bang alam ninyo mga tanga? Ang transfer slip na iyon, ebidensya iyan na niloko ako ng mental na ospital. Hindi ko rin alam, ang ospital na iyon, ay isang corrupt na ospital. Mas malinaw pa yan sa inyo ng mga pulis. Mabuti lang ang intensyon ko pero masama ang kinalabasan. Tumigil ka nga. Madilim ang puso mo. Nadistino mo si Zhao Tianlei sa Aiko. Nadawit mo si Lao Shu, at napunta sa mental na ospital. Isa kang malas na tao. Kung magpapatuloy kayo sa pagsasabi ng kalokohan na iyan, mag-ingat kayo, isasampa ko kayo sa kaso ng paninirang puri. Hindi pa ako hinatulan ng mga pulis. Ano ang karapatan ninyo na manghusga at magkalat ng chismis dito? Hindi pa nga napapatunayang may sala, at hindi pa ako pinagsasalita. Tapos na. Tita Wang, tingnan mo nga ito.
Ito, ipinahanap ko sa isang tao, galing sa dating bayan ni Likwikwi. Nakuha sa nayo ng dashan. Sino itong pasaway na dalagang ito? Kamukha ni Yingying. Hindi talaga magkapareho. Ang luwang ng mukha, ang liit ng mga mata. Ang pangit talaga. Si Likwikwi nga siya. Sabi ng pinuno ng nayo ng dashan. Si Likwikwi, mula bata pa, pasaway na. Noong 15 anyos pa lang, nakapasok na siya sa pagtrabaho sa salon sa syudad. Dahil nagnanakaw siya ng pera ng mga kliyente. Ilang beses na siyang nadala sa presinto. Ay naku, kaya pala, sanay na pala siyang magnakaw. E paano naman? Napagtuunan niya si Yingying. May utang siya sa labas, na mahigit 100,000 sa online na pautang. 3 taon na ang nakalipas. Napasok niya ang kumpanya, na pinagsasanayan ng anak ko, bilang tagalinis. Malambot ang puso ng anak ko, naawa siya sa kanya. Hindi lang siya madalas dalhan ng pagkain, pati nagpahiram pa ng pera para mabayaran ang utang niya. Ay naku, parang kwento ng magsasaka at ng ahas. Napakabuti ni Yingying sa kanya, sinuklian pa niya ng kasamaan ang kabutihan. Ay naku, walang hiya talaga. Nagselos si Likwikwi sa anak ko, dahil maganda siya. Maayos ang trabaho at masaya ang pamilya, kaya nakipagsabuatan siya kay Zhao Tianlei, at dinukot ang anak ko. Shu. Saang. Beauty clinic niya pinagawa ang retoke, ha? Mukhang napalitan ng eksakto ang mukha na ito. Sa tingin ko, hindi ito basta na kayang gawin ng karaniwang maliit na klinika mula kay Zhao Tianlei. Nakakuha siya ng 500,000 at ipinasa sa isang na ang pangalan ay Liu Yidao, underground na doktor sa retoke. Itong si Liu Yidao, dahil sa isang aksidenteng medikal, ay kinuhaan ng lisensya at sa itim na merkado siya. Tumatanggap ng mga hindi pwedeng ipakita na operasyon sa pagpapalit ng mukha. Kapag nahanap natin si Liu Yidao at makuha ang file ng retoke ni Likwikwi, pwede na tayong dumiretso sa pulisya para maghain ng kaso at kasuhan sila ng sinadyang pagpatay. Tapos, Likwikwi. Hindi. Ngayon dapat tawagin kang Luo Yingying na yata. Itong mukha mo. Noon, ako mismo ang gumawa ng napaka-perpekto. HMPH, 3 taon na, pati ang sarili mong ina, hindi ka na niya makikilala. Ano, Liu Yidao? Huwag mo akong lapitan dito na parang magkakilala tayo. Hindi ka ba pupunta sa Timog Silangang Asya? Paano? Ngayon, parang isang pulubi na namamaalamos. Bumalik ka na. Naglaro ka na ng 2 beses. Natalo ka ng malaki. Kaya ka lang bumalik ngayon. Para hanapin ka nitong malaking padrino mo. Para mangutang ka ng kaunti. Hanapin mo ako para mangutang. Akala mo ba bangko ako? Saan ako huhugot ng ipapahiram sa'yo? Dahil lang dito. Nandito ang buong file mo noon, ng pagpaparetoke mo, pati ang mga larawan mo bago at pagkatapos ng operasyon, na paghahambing. Kapag ibinigay ko ito sa pulis, ang mga kalokohan mo sa pagpapalit ng mukha, mabubunyag sa buong mundo. Ang 15 milyong mana mo, ni 5 dulang wala kang makukuha, at baka makulong ka pa. Liu Yidao. Binabantaan mo ako. Kaunti pa ang Saturday mo, 3 milyon. Ikaw ang maglabas ng pera, ako ang aalis. Kung hindi, pareho tayong mapapahamak. Sige. Bibigyan kita ng 3 milyon, pero nitong mga huling araw, sobrang tutok ang bank account ko. Hindi ako makakapaglabas ng ganoon karaming cash. Ganito na lang, bukas ng gabi. Hintayin mo ako sa abandonadong kalsada, at dadalhan kita ng 3 milyong halaga ng gold bars. Mabilis. Kapag bukas ng gabi wala kang makitang gold bars, hintayin mo na lang na hanapin ka ng mga pulis. Tapos ka na. Dinala na ba ang ginto? Oo. Ikaw. HMPH, punyeta ka, basura. Gusto mo pa rin ang pera ko. Sa impyerno ka na lang humingi. Sa mundong ito,
Wala nang makakaalam na peke na ako. Liu Yi daw. May lakas ka pa rin ng loob. Daan ng Panshan. Sa tabi ng abandonadong gasolinahan, may taong malubhang na sugatan. Bilisan ninyo ang ambulansya. Gusto nilang burahin ang bangkay at mga bakas. Li Kui Kui. Hinding-hindi kita hahayaang. Tapos ka na. Tubig. Gusto ko ng tubig. Ang swerte mo naman. Nakalanghap ka na ng napakaraming gas, at nagising ka pa rin. Pero ang tigas din ng puso ng asawa mo. Pinatigil pa pati ang bayad sa gamot mo. Buti na lang mabait ang biyenan mong babae, at tuloy-tuloy kanyang binabayaran. Li Kui Kui. Ang babaeng ito. Gusto niya. Gusto niyang angkinin lahat. Huwag kang magpadala sa emosyon. Nasa labas lang ang biyenan mo. May gusto raw siyang itanong sa'yo. Maghintay ka muna, papapasukin ko siya. Buhay ka pa pala. Talagang walang awang ang tadhana. Ma. Nagkamali ako. Kasalanan lahat ni Li Kui Kui. Siya ang nagpahamak sa akin. Ayokong marinig ang kalokohan mo. Binangga ni Li Kui Kui si Liu Yi daw, at ginawa siyang gulay. Lahat ng record ng operasyon sa mukha, sinunog niya lahat. Wala nang makakapagpatunay ngayon, na mamamatay tao siya. Binangga ni Li Kui Kui si Liu Yi daw. Ang babaeng ito, sira na talaga sa ulo. Zhao Tianlei, ikaw ngayon ay isa ng taong kahit sa pautang, hindi na makabayad. Kapag kumilos lang si Li Kui Kui, pwede kang ipapatay sa ospital. Kung gusto mong mabuhay, sabihin mo sa akin, ang bangkay ng anak ko, saan ninyo itinago? Hindi. Hindi ko pwedeng sabihin. Hindi ko pwedeng sabihin. Kapag nagsalita ako, babarilin din ako. Hindi ko pwedeng sabihin. Maniwala ka man o hindi. Kapag inilabas ko ang balita na nasa ospital ka, sa mga naniningil ng utang sa labas, ngayong gabi, may darating na mga tao, at tadterin ka sa 8 piraso. Sinasabi ko na. Sasabihin ko lahat. Ma. Kailangang iligtas mo ako. Sige, magsalita ka. Noong taong iyon, sa hilagang labas ng syudad, ang abandonadong dam ng Hongxing, pagkatapos patayin ni Li Kui Kui si Yingying, inilagay namin siya sa bar aisles na yero at semento. Pagkatapos takpan ng mahigpit, inilubog sa reservoir. Mga anghel kayo. Tapos na kayo. Ying-ying. 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 Narito na si nanay para hanapin ka. Ying-ying. Uuwi ka na kasama si nanay. Ying-ying. Narito na si nanay para hanapin ka. Ying-ying. Narito na si nanay. Narito na si nanay para iuwing muli ka, Ying-ying. Dumating na si Mama.
Itong si Li Kwikwi, ang bait-bait kuno. Gumamit pa talaga siya ng semento para isarak ang tuluyan sa loob. Ying Ying. Gaano ka siguro natakot noon? Ito si Ying Ying. Noong ika-20 kaarawan niya. Ang hair clip na ako mismo ang naglagay sa kanya. Ying Ying. Ying Ying. Kailangang panagutin ko sila sa batas. Tapos na sila. Tito Shu. Dahil nahanap na ang mga labi, at mayroon ding recording ni Zhao Tianlei, ngayon tayo, pumunta na sa pulisya para magsampa ng kaso. Ipahuli si Li Kwikwi sa mga pulis. Babarilin siya. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? May saksi at ebidensya na tayo ngayon. Ano pang hinihintay mo? Si Zhao Tianlei ay mamamatay tao. Ang recording niya sa korte. Maaari pa niyang bawiin ang salaysay at baligtarin ang kaso anumang oras. Eh kung buto na lang. Mga patunay lang na patay na ang anak ko. Hindi pa yan sapat na 100% na si Li Kwikwi ang may gawa. Kung ngayon tayo magsusumbong sa pulis, malamang si Li Kwikwi magpapalit lang ng pangalan para makalusot sa kaso. Tita Wang, masyado siyang nakinabang doon. Ate Shu, ano ang balak mong gawin? Gusto kong makita ng lahat ng malinaw. Ang tunay na pagmumukha ng demonyang iyan. Gusto kong maranasan niya. Ang matinding takot at kawalan ng pag-asa. At aminin ang lahat ng mga baho niya. Bukas, si Li Kwikwi mismo, pagkatapos niyang magpanggap na anak ko, sa piging para sa kanyang ika-25 kaarawan, inimbitan niya ang lahat sa buong komunidad, at ang mga katrabaho niya sa kumpanya, sa isang 5-star hotel, HMPH. Nakatanggap din ako ng imbitasyon. Gusto niyang gamitin ang birthday party na ito para tuluyang itago ang nangyari noon, yung masamang epekto ng pagdala niya sa iyo sa mental hospital noon, at mabura ang masamang reputasyon niya. Kaya, ipapakita niyang may pera siya, at isa siyang huwarang mabuting anak. Ako naman, magbibigay ako sa kanya ng malaking regalo. Isang regalo na hinding-hindi niya malilimutan habang buhay. Tapos na. Ying Ying. Ngayon, ang ganda mo talaga. Parang artista ka. Salamat, Tita Zhang. Salamat sa lahat sa pagdalo. Sa aking ika-25 kaarawan, kumain at uminom kayo ng sagana. Bagaman ang asawa ko, hindi pa nagigising. Pero, hindi rin pwedeng. Dahil sa kanya ay maapektuhan ang saya ng lahat. Oo nga, oo nga. Ngayon, si Ying Ying ay isa ng bigating boss na may kapital na milyon-milyon. Sa hinaharap, kailangan mo kaming tulungan. Mga kapitbahay mo rito. Oo nga. Bakit siya naparito? Nay. Bakit po kayo naparito? Hindi po maganda ang pakiramdam ninyo. Ano? Hindi po ba kayo nagpapahinga sa bahay? Kaarawan mo ngayon. Bilang isang ina. Paano ako hindi pupunta? Para bigyan kita ng regalo. Nay, dahil nandito na po kayo, bakit may dala pa kayong regalo? Buksan mo at tingnan. Pinagpag-yearin ko ito ng gusto. Mula sa putik. Unti-unting hinukay. Ano ba ito? Ano ang nangyari? Ying Ying. Bakit pati regalo? Hindi mo mahawakan ng maayos. Guilty ka ba? Tapos na. Mga kapitbahay, noong ika-20 kaarawan ng anak ko, ako mismo ang naglagay nitong pang-ipit ng buhok sa ulo niya. Pero sa mga nagdaang taon, matagal na siyang nakabaon sa putik ng dam ng Hongxing sa hilagang labas ng lungsod. Ngayon,
Sa wakas ako, nahanap ko na siya, Li Kui. Ikaw, mamamatay tao, hindi mo pa rin aaminin. Nanay, ano ba ang pinagsasasabi mo? Anong dam ng Hongxing? Anong mamamatay tao? Ako ang tunay mong anak. Ako si Luo Yingying. Nababaliw ka ba? May schizophrenia ka ba? Oo, Lao Shu, hindi mo pwedeng sabihin dahil lang sa isang recording na si Yingying ay mamamatay tao. Li Kui. Akala mo ba na si Liu Yi daw ay mababangga mo hanggang maging gulay? Sinunog mo ang mga file at wala nang makakapagparusa sa iyo. Makinig ka. Kanino ang boses na iyan? Nasa dam ng Hongxing kami sa hilagang labas ng lungsod. Pagkatapos patayin ni Li Kui si Yingying, isinilid namin siya sa bakal na bar aisles. Matapos salyuhan ng semento at putik at ilubog sa dam. Diyos ko, boses ni Zhao Tianlei iyan. Napakatakot ng taong ito. Pumatay at magtapon ng bangkay. Tapos mamuhay pa sa mukha ng iba. Peke ang recording na ito. Huwag kayong makinig dito. Nagdadaldal lang ang baliw na babae. Ang recording na iyon ay siguradong ginawa niya gamit ang AI. Nasa AI ko pa si Zhao Tianlei ngayon. Paanong magagawa niyang i-record ang usapang iyan sa kanya? Peke. Siguradong peke, Li Kui. Talagang matigas ang mukha mo. Ang forensic team ng pulisya, kapag naipareha na ang ebidensya, malalaman agad ang totoo at peke. Mga gwardya, bilisin ninyong palabasin ang baliw na iyan. Palayasin ninyo. Birthday banquet ko ngayon. Huwag kayong magkalat ng kalokohan dito. Aalis na tayo. Aalis na rin tayo. Kainan ng mamamatay tao. Ayaw rin namin kainin. Anong klaseng mga tao ba kayo? Ayaw namin kainin ang handa niya. Peke lahat. Hindi. Hindi ganoon. Tapos na. Ako si Luo Yingying. Hindi ako si Li Kui. Akin ang mukhang ito. 1,500,000. Akin din. Itong matandang bruha. Ang kinuha lang ay isang pekeng card lang. Peke rin ang bagay na iyon. Tama. Hindi ako mahuhuli ng pulis. Oo. Li Kui. Saklolo. Lintik. Patay na ang taong iyon. Bakit hindi pa rin siya matahimik? Patay na siya. Itinapon ko pa siya sa dam. Imposibleng buhay pa siya. Hindi pwede. Kailangan ko pang tingnan ulit. Kapag ang bungo niya, nadurog na. Itapon sa ilog. Yung matandang babaeng iyon. Hindi na makakahanap ng ebidensya. Wala na. Talagang wala na. Shu Wanshu. Ang sweet mo naman, ha? Hinukay mo pa talaga siya. Hindi. Hindi ako pwedeng maupo na lang at maghintay. Hindi ako pwedeng maghintay na lang. Zhao Tianlei, nagulat ka ba nang makita mo ako? Tulungan, saklolo. Wala ka nang naitulong, pero wisyo ka pa. Bibigyan kita ng pera. Nag-utang ka pa sa usurero. Ngayon, para lang mabuhay, ang dam na iyon. Sinabi mo pa sa matandang babae. Binigyan mo pa siya ng recording. Bakit? Gusto mo bang maghanap ng nurse? Huli na. Kapag patay ka na. Ang recording na iyon, saka lang mawawalan ng bisa pagdating ng oras na iyon. Kahit mahanap nila ang mga buto na iyon, may iwan pa rin akong lusot. Zhao Tianlei. Dala ang sikreto natin. Mamatay ka na. Oy, malaking gulo ito. Kakagaling ko lang sa ospital para magtanong ng balita, sabi ng nurse. Si Zhao Tianlei kagabi, namatay.
Sabi raw, natanggal ang oxygen tube, at biglang inatake sa puso. Hindi basta natatanggal ang oxygen tube nang walang dahilan. Siguradong may kagagawan nito. Si Li Kwikwi ang may gawa niyan. Sigurado, natakot siyang tumstigo si Zhao Tianlei, kaya pinatay niya para patahimikin. Patay na si Zhao Tianlei, ang malaking paghihiganti para sa anak ko. Kalahati pa lang ang naihihiganti. Sunod. Wala nang lusot si Li Kwikwi na baliw na asong iyon. Siguradong babalikan tayo niya. Tita Wang, bantayan mo para sa akin. Ang kilos ni Li Kwikwi, hula ko, bago siya hulihin ng pulis. Sisipa siya sa desperasyon. Tapos na siya. Shoo! Kumalat na ang balita. Pinag-usap ko si Mang Wang sa silid ng mahjong, at nadulas ang dila niya nang di sinasadya, na nakuha mo na, ang orihinal na video mula sa dashcam. Bukas ng umaga, ihahatid ko sa pulisya. May mga especially iya pa si Li Kwikwi sa kanyang komunidad. Ngayong gabi. Tiyak na darating siya. Sigurado ka bang darating siya? Panluloob ito. Mangangahas ba siya? Pati pumatay, nagawa niya. Ano pa ba ang hindi niya kayang gawin? Yung video na iyon, pwede nang patunayang siya ang pumatay. Hindi siya mapakali. Totoong video ito. Peke. Walang laman sa loob, pero hindi alam ni Li Kwikwi. Matandang yan. Akala mo. Matatago mo yan. Li Kwikwi. Talagang dumating ka. Hindi ka natulog. Hinintay kita buong gabi. Alam kong darating ka para magnakaw ng ebidensya. Magnakaw. Umuwi ako sa sarili kong bahay. Anak mo ako. Anong klaseng pagnanakaw ba yan? Hindi ka anak ko. Mamamatay tao ka. Tapos ka na. Hindi ka anak ko. Mamamatay tao ka. At saka, walang laman ang USB drive na iyon. Hindi ko man lang dinala sa bahay ang orihinal na video. Nauto ka. Nilinlang mo ako. Ay, halina, tingnan ninyong lahat. Nakita na ng lahat, di ba? Pumasok siya sa hating gabi para magnakaw. Mga katulad mo, hindi dapat nasa komunidad namin. Palayasin siya. Oo, palayasin siya. Palayasin siya. Lumayas ka. Huwag ka nang bumalik sa komunidad namin. Kayong mga pa-cute. Ah. Gusto ninyong ipahiya at sirain ang pangalan ko. Sinasabi ko sa inyo, hindi pwede. Tapos na. Bilisan ninyo. Boss, tingnan mo kung siya nga. Matandang babae. Sinabi ko na, ang sino mang umalipusta sa akin sa mundong ito, dapat mamatay. Nakatali na si boss. Ang natitirang bayad ay 500,000. Kailan mo ipapadala? Bakit nagmamadali? Dalhin muna ang kotse sa inabandunang pabrika ng kemikal sa silangang labas ng lungsod. Kapag tapos na ako sa gagawin ko, hindi bababa ni 1 sentimo. Pwede na rin iyon. Li Kwikwi. Sa wakas, nagdesperado ka na. Shu Wanshu, ikaw ang nagtulak sa akin sa sulok. Hinahanap pa rin ako ng pulis sa labas. Na-freeze din ang bank account ko. Lahat dahil sa iyo. Wala na akong matutuluyan ngayon. Ikaw ang nagpilit sa akin. Ito ang nararapat na kaparusahan mo. Pinatay mo ang anak ko. Inagaw mo ang buhay niya. Akala mo babulag ang langit. Ang anak mo. Ganoon talaga ang kapalaran niya. Anong karapatan niyang ipanganak at tumira sa marangyang apartment sa lungsod at mamuhay ng masagana, samantalang ako. Sa salon lang ako naghuhugas ng buhok ng iba. Napakabait niya sa akin. Gagamitin ko ang mukha niya. Ano na? TSK. Ikaw na babaeng ito.
Hindi ka karapat dapat matawag na tao. Nasa dulo ka na ng landas, matigas pa rin ang bibig mo. Tapos ka na. Kung ganoon, kung gusto mo talagang bumaba para hanapin ang patay mong anak na babae, magpapakita ako ng awa ngayon. Ipapadala kita roon. Pumunta ka na at makipagtagpo sa kanya. Li Kui, patayin mo ako. Hindi ka rin makakatakas. Pulis. Madidiskubre nila agad ang lugar na ito. Pulis. Hintayin niyo ang pulis. Kapag natagpuan nila ang lugar na ito, ikaw. Isa na lang magiging tumpok ng abo. Basta patay ka na. Pagdating ng oras na iyon, ang papel ng korte ay mababasura. Ang mana na iyon, ako ang magmamana niyan. Ang pera na iyon ay akin. Ang buhay ng anak mo ay magiging akin din. Matandang babae. Mamatay ka na. Ha ha ha. Li Kui, akala mo ba talaga, maloloko mo ako ulit ng babaeng tulad mo? Sa pangalawang pagkakataon. Anong ibig mong sabihin? Nakagapos ka na rito. Ano na namang pakulo ang gagawin mo? Akala mo, tuwing gabi, bumababa ako ng alas 10 para magtapon ng basura. Talaga bang magtatapon lang ng basura? Sinadya kong pumunta sa sulok na walang CCTV. Doon ako. Naghintay na dumating ka at gapyusan ako. Pinapahuli mo ang sarili mo sa akin. Baliw ka na. Dahil kung ikaw ang papatay sa akin, mahuhuli ka agad ng pulis sa mismong lugar. Ikaw na mamamatay tao. Habang buhay. Wala ka ng pagkakataong makabangon pa. Imposible. Mga tao sa loob, makinig kayo. Napapalibutan na kayo. Ibagsak ang mga sandata. Sumuko kayo agad. Imposible. Bakit kayo ang bilis dumating? Dahil bago ako pumarito para harapin ang kamatayan, may tracker sa katawan ko. Li Kui, tapos na ang oras mo. Tapos ka na. Lahat ng pulis, yuko at ilagay ang kamay sa ulo. Ibagsak ang mga sandata. Hindi pwede. Hindi pwede. Pakawalan niyo ako. Paano kayo nakapasok dito? Paano kayo nakarating dito ng ganito kabilis? Li Kui, may kaso ka sa pag-upo ng mga tao para mang-kidnap at sinadyang tangkang pagpatay. Hindi. Ang mga galaw mo ay nasa kamay namin lahat. Ang talino mo, matandang tuso. Ang galing ng pakana mo. Li Kui, kung mabuti kang tao, ang lahat ng ginawa ko ay wala ng saysay. Pero kung masamang tao ka, balang araw, mabubunyag ka. Lahat ng ito ay plano mo, kasamang pulis, patibong iyan ng mga pulis. Ang lahat ng ito ay lahat ng paninira niya sa akin. Siya ang may kagagawan sa akin. Li Kui, ikaw ang nadukat at nangikil. Malinaw ang ebidensya. Bawat salitang sasabihin mo ngayon, pwedeng gawing ebidensya sa korte. Dalhin siya pabalik sa presinto. Ginang Shu. Nagulat ka yata, Kapitan Chen. Nakumpirma na ang kalansay na nangukay mula sa dam ng Hongxing. Ang pagkakakilanlan. Ang ulat ng pagkilala mula sa sentro ng pagsusuri sa lungsod. Lumabas na. Ang DNA ng mga butong iyon, at ang resulta ng paghahambing sa sample ng dugo mo, ay nagpapakita ng 99.99% ugnayang biolohikal ng magulang at anak, na kumpirmang ang namatay ay ang anak mong si Luo Yingying. Yingying. Tunay ngang si Yingying. Ginang Shu. Kapitan Chen, ngayong nakumpirma na ang pagkakakilanlan, pwede bang patawan ng parusang kamatayan si Li Kui? Maupo ka. Ginang Shu. Hindi ganoon kasimple ang sitwasyon. Inusisa namin si Li Kui ng 3 oras. Ngayon, ibinibintang niya ang lahat ng kasalanan. Sa taong patay na. Li Kui, ang pagkakakilanlan ng kalansay mula sa dam ng Hongxing. Nakumpirma na. Nag-iwan din bago mamatay si Zhao Tianlei. Ng recording na tumuturo sa pagpatay mo. Huwag ka nang magmatigas at lumaban pa. Umamin ka ng totoo. Sa ginawa mong pagpatay kay Luo Yingying 3 taon na ang nakalipas. Kapitan Chen. Inaamin ko, ako ang nagpanggap bilang si Luo Yingying. Ang nasa reservoir ay siya rin. Pero hindi ko talaga siya pinatay.
Naglakas loob ka pang magsinungaling. Napakalinaw ng sinabi sa recording ni Zhao Tianlei. Ikaw ang gumawa noon. Sinadya akong ipitin ni Zhao Tianlei, at dumisan ang pangalan ko. Noon, si Zhao Tianlei ang tumukso kay Luo Yingying, papunta sa reservoir. Dala ang isang 60 sentimetrong bakal na tubo ng Talyer. Habang hindi nakatingin si Luo Yingying, binagsak niya ang bungo ni Luo Yingying, hanggang maduraj. Ako noon, ay isa lang na karaniwang janitor. Tinakat ako ni Zhao Tianlei, at sinabi, kung hindi ko siya tutulungan, ibaon ang katawan. Papatayin din niya ako. Bilang babae, paano ko siya matatalo? Kaya napilitan akong maghukay ng hukay kasama siya. Pinilit lang ako. Pinilit ka. Kung ganoon, bakit mo ipinagretoke ang sarili mo para magmukhang ang namatay, para kamkamin ang 15 milyong mana niya? Iyan ang sinabi ni Zhao Tianlei. Kapag napaayos ko ang mukha ko para maging kamukha ni Luo Yingying, kukunin niya ang perang ito. Hatiin mo sa akin ang kalahati. Inaamin ko. Nagkasala ako ng pandaraya, pero ang taong ito, talagang hindi ko siya pinatay. MS Shu, si Li Quiqui ay napakalupit, naiintindihan niya ang batas. Alam niyang kapag namatay si Zhao Tianlei, ang kaso, magiging kasong walang matibay na ebidensya. Kung mga buto at recording lang ang meron, wala nang iba, na makapagpapatunay na siya iyon. Ang armas sa pagpatay, o mas tama, ang CCTV footage. Kapag nagpa siya ang korte, malamang na ituring siyang kasabwat. Ilang taon ba para sa kasabwat? Kung hindi siya maituturing na pangunahing salarin, kasama pa ang pandaraya at tangkang pagdukot, pinakamatagal na 15 taong pagkabilanggo. Hindi ako sang-ayon. Pinatay niya ang anak ko. Inagaw niya ang buhay ng anak ko. Kailangang pagbayaran niya ito ng dugo sa dugo. Kapitan Chen, noong itinapon nila ang bangkay noon, anong kotse ang ginamit nila? Sa pangalan ni Zhao Tianlei, may isang 2016 na model, Honda City. Ang plaka ay Jiang A56789. Pero, sa ikalawang buwan matapos may sampa ang kaso, ibinenta na lang ni Zhao Tianlei ang kotse na ito sa recycling yard ng lumang sasakyan sa silangan ng lungsod. Para sa lead na ito, nakapagsugo na ako ng mga tao para mag-imbestiga. Ako na rin ang pupunta. Hintay. Kailangan ninyong magsuot ng medyas. Sino ang hinahanap ninyo rito? Mahalagang bodega ito. Pumunta ka roon. Boss, may gusto lang po akong itanong sa inyo. Ilang taon na ang nakalipas? May kotse bang may plate number? Jiang A56789. Ang puting Honda City ay naibenta rito. Tingnan mo ito. Tingnan mo ito. Ay. Mas gusto ko ang malalaki, boss. Honda City. Kilala ko ang kotse na ito. Noon, gipit na gipit sa pera ang may-ari. Isang halos bagong kotse na ibinenta lang bilang 3,000 kalakalang bakal. Nasaan na ang kotse na yun ngayon? Naging scrap metal na. Ang ganitong klaseng itim na kotse na walang maayos na papeles. Sinisira ko agad ang frame ng kotse. Tapos dinadala ko sa steel mill. Pinipiga hanggang maging block ng bakal. Wala na lahat. Wasak na ang frame ng kotse. Pero ang mga panloob na tapis area ng kotse na ito ay tunay na katad. Pati ang banig sa trunk. Lahat ay dekalidad na materyales na waterproof. Sayang na sayang ang tingin ko. Kaya binaklas ko ang mga upuan sa harap at likod ng kotse. Pati ang ilalim na upuan. Tinanggal ko lahat at ibinenta ko bilang second-hand parts. Kung mga pyesa ang hanap ninyo, pumunta kayo sa bodega. Dalhin ninyo kami roon agad. Terra. Nasa sulok na iyon ang mga pyesa ng Honda City. 3 taon nang hindi may benta. Puro alikabok. Ikaw na ang maghanap. Salamat po. Tita Wang, lahat ng nasa loob ng kotse, kahit isang pirasong bakal na kalat, sisiyasatin natin ng maigi. Shu, anong ebidensya ba ang mahahanap dito? Matagal nang wala ang bangkay sa kotse. Nagsisinungaling si Li Quiqui. Kung si Zhao Tianlei ang gumawa, binasag ang ulo ng anak ko gamit ang bakal na tubo. Tiyak na may tumalsik na dugo sa kotse. Masyado nilang minadaling ibinenta ang kotse na parang kalat na bakal. Siguradong dahil may bakas sa kotse na hindi nila matanggal. Hanapin natin ang trunk. Shu, halika dito. Yung marka ba? Ito.
Dugo ito. Dugo ito ng anak ko. Noong oras na iyon, dito nila itinali ang anak ko, tapos dinala sa dam. Shoo! Kung dugo lang ang bakas, mapapatunayang nasa kotse si Ying-Ying. Pero hindi pa rin ito mapapatunayang si Li Kui-Kui ang may kagagawan. Sandatang ginamit sa pagpatay. Tita Wang, magdala ka ng supot. Itinago nila ang sandata sa ilalim ng spare tire. Hindi lang sandata, may iba pang bagay. Ano ito? Memory card ng dashcam. Kung mababasa ng maayos ang card na ito, makikita natin ang nangyari noon. Kung mababasa ito, Li Kui-Kui, tapos ka na. Wala ka ng lusot. Kapitan Chen, kailan ba talaga ninyo ako ililipat sa detention center? Nasabi ko na, hindi ako ang pumatay. Kung magtatagal pa tayo ng ganito, wala rin namang saysay. Li Kui-Kui, alam mo ba kung ano ito? Oo, ano ito? Ako. Hindi ko alam. Ito ang sandatang nakuha mula sa kotse na ibinenta ni Zhao Tianlei bilang scrap na nakuha namin. Nakumpara na ito ng forensic team. Ang buhok at dugo sa loob ay kay biktimang Luo Yingying at sa hawakan, nakuha ang buong fingerprint ng kanang hinlalaki mo. Li Kui-Kui, nakasuot ako ng guwantes noon. Inaamin mo na gamit mo ang sandatang ito. Bukod sa fingerprint, naibalik din namin ang memory card ng dashcam na kasama ng sandata. Gusto mo bang pakinggan kung ano ang sinabi mo noon? Huwad lang iyan na gawa ninyo. Kumpleto na ang chain of evidence. Li Kui-Kui, bilang pangunahing salarin, sinadyang pagpatay, pagpapanggap at panlilinlang. Maghanda kang harapin ang parusa ng batas. Wala akong pinatay. May sakit ako sa isip. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. May sakit ako sa isip. Sakit sa isip. May patunay ang ospital ng sentro ng lungsod na may sakit ako sa isip noong inaatake ako. Hindi ko talaga alam. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Kayo. Hindi ninyo pwedeng sabihin ako ang pumatay. May patunay ako na may sakit ako sa isip. Hinihingi ko ang ebidensya. May sakit ako sa isip. Ako. Dalhin ninyo siya para magpatingin sa psychiatrista. Ayos. Kumakain ng pirasong papel. Isang pirasong papel, 15 milyon. Ako ang anak ng Jade Emperor. Kamusta na si Director Zhang? Ang sospek nitong mga araw na ito sa piitan ay ganyan din ang kalagayan. May malinaw na problema sa pag-unawa at delusyon. Kung hindi mapapatunayang nagpapanggap siyang may sakit sa batas, hindi siya maaaring panagutin sa kasong kriminal. Director Zhang, nagpapanggap siyang baliw at tanga. May dala akong mga saksi. Director Zhang, mapapatunayan ko. Ang babaeng ito, sobrang tuso. Anak ng Jade Emperor, pinapanta pa ang mga bantay ng impyerno para sunduin ako. Li Kui-Kui, tigilan mo na ang pagpapanggap mong baliw dito. 1 linggo na ang nakalipas. Pumunta ka sa akin. Nanghiram ka ng 2 milyong utang na mataas ang interes. Sabi mo, para dukutin at pumatay ng tao. Noong kinukwenta mo ang interes para sa akin, kasama pati ang decimal at ang 2 numero sa dulo, ay malinaw na malinaw. Itinuring mo pa ang bayad sa kamatayan sa litrato bilang collateral. Director Zhang, tingnan mo ito. Isa itong pasyenteng may malubhang sakit sa pag-iisip, kaya ba niyang gumawa ng kalkulasyong pinansyal? Siksik at sarado ang isip niya. Malinaw ang loika. Alam pa niyang gamitin ang mga butas sa batas para umiwas sa pananagutan. Noong ipinasok niya ako sa malupit na mental hospital, siya mismo ang nagsabi sa akin kung paano magpanggap na may sakit. Napakaayos at magkakaugnay ng loika ng kilos niya, at ang reaksyon ng mga balintataw niya sa pampasigla ay gaya ng normal na taong nagpapanggap na mabagal ang reaksyon.
Pagkatapos ng mga profesional na pagsusuri at testimonya ng mga saksi, ang resulta ng pagtatasa ay, ang sospek sa krimen na si Lee Kwee ay malinaw na nagpapakitang nagpapanggap siyang may sakit sa isip. Nang gawin ng sospek ang krimen, ay ganap na may pananagutang kriminal. Shu Wanshu. Kailangan mo bang talagang ipapatay ako agad? Hindi ako ang nagmamadaling pumatay sa iyo. Ikaw mismo, ang nagtaboy sa sarili mo sa patibong. Bumalik ka. Tapos ka na. Ayos na. Bukas na ang paglilitis. Nandito ka ba para ihatid ako? Nandito ako para sabihin sa iyo. Kumuha ako ng pinakamahusay na tagayusig. Bawat krimeng ginawa mo ay ihahatol sa korte. Matagal mo na ba akong kinamumuhian? Pagod ka na ba? Pagod na. Pero kung ihahambing sa pagkamatay ng anak ko sa mga kamay mo, ang takot na iyon noong sandaling iyon, ay wala lang. Hinatulan ako ng parusang kamatayan. Masaya ka ba? Hindi ako magiging masaya, dahil hindi na makakabalik si Hinghing. Pero magiging panatag ako, dahil nakuha ng masasama ang dapat na parusa nila. Hindi ko talaga gustong patayin siya. Gusto ko lang siyang takutin. Pilitin siyang ibigay sa akin ng pera. Noong itinaas mo ang martilyo at pinabagsak mo ito, hindi iyon parang pananakot lang. Lee Kwee. Bukas, sa hukuman, panoorin kung mahatulan ka. Pagkatapos, pupunta ako sa libingan ni Hinghing. Sabihin ko sa kanya, ang paghihiganti niya ay na ipaghiganti na, at ang sa akin. Anong karapatan mo para ay pakulong ako rito? Pinagsilbihan kita sa loob ng maraming taon. Ako lang ang anak mong babae. May konsensya ka ba? Konsensya. Hindi ka karapat dapat magsabi ng dalawang salitang iyan. Lee Kwee. Bumaba ka sa silong. Pagbayaran mo ang kasalanan mo sa anak ko. Tapos na. Ang akasadong si Lee Kwee, upang maaga ang napakalaking ari-arian. Malupit na pinaslang ang biktimang si Luo Yingying, at matapos may sampa ang kaso. Sa pamamagitan ng plastic surgery ay nagpanggap bilang kapalit niya. Kinasuhan ng sinadyang pagpatay, panlilinlang at ilegal na pagkakakulong. Ang paraan ng krimen ay lubhang kasuklam-suklam. Labis ding napakasama ng epekto nito sa lipunan. Iminumungkahi ng paiskalya, nahatulan ng akusado ng parusang kamatayan alinsunod sa batas. Hindi ito patas. Kagalang-galang na hukom. Bakit si Luo Yingying ay ipinanganak sa sentro ng lungsod na may dalawang bahay? Bakit ang nanay niya, isang kamay lang ang iunat at maaari nang bigyan siya ng 15 milyon? Noong 15 anyos ako, nagpunta na ako sa salon para magpa-shampoo. Lukot na ang mga kamay ko. Ni isang tinapay ay hindi ko mabili. Gusto ko lang na mamuhay ng mas maayos. Ano bang kasalanan ko? Kung may dapat sisihin, ang di patas na lipunang ito, pinilit mo akong pumatay ng tao. Kung mahirap ka, may dahilan ka na bang pumatay? Luhi ka ng magnanakaw iyan. Tumahimik, akusado, mag-ingat ka sa pananalita mo. Kagalang-galang na hukom. Ang anak ko ay maamo at mabait mula pagkabata, pero hindi siya kailanman nanghamak ng sinuman. May utang sa online loan si Lee Kwee at marahas siyang siningil. Ang anak ko ang naglabas ng kalahating taong sweldo sa internship para tulungan siyang bayaran ito. May sakit si Lee Kwee at hindi makabili ng gamot. Ang anak ko ang lumusong sa malakas na ulan para dalhan siya ng mainit na pagkain at sabaw. Mabait. Hindi iyon dahilan para magtaas ka ng patalim. Kumakain ka ng pagkain ng anak ko, na binili niya para sa iyo gamit ang pawis at dugo niyang kinita. Pero Saddam, binasag mo ang ulo niya gamit ang wrench. Ang ganitong tao ay wala talagang konsensya. Hindi ka karapat dapat maging tao. Isa kang demonyong nakasuot ng balat ng tao. Tapos na. Tumayo ang lahat. Ngayon ay babasahin ang hatol. Inakusahan si Lee Kwee ng sadya at sinadyang pagpatay, kamatayan sa hatol, habang buhay na pagkitil ng karapatang pampolitika, kasong pandaraya, hinatulan ng 15 taon na pagkakakulong, pinagsamang parusa para sa maraming kaso, pinal na hatol na kamatayan, at wala ring nakuhang ilegal na pakinabang. Hindi, ayokong mamatay. Umapela ako. 25 pa lang ako. Umapela ako. Umapela ako. Shu Wanshu, huwag kang masyadong masaya. Nagsumite na ako ng apela sa mataas na hukuman. Naghain na ako ng petisyon, ayon sa proseso ng batas. Ang ikalawang paglilitis at pagsusuri ng hatol na kamatayan, mangangailangan ng 2 taon. Kakain at iinom ako ng maayos sa kulungan. Gusto mo makita akong barilin agad? Panaginip mo na lang. Akala mo ba
Kailangan mo lang gumastos. Kumuha ng pinakamahusay na abogado sa buong bansa. Sa ikalawang paglilitis, mahahanap nila ang dahilan para bawasan ang sentensya mo. Anong gusto mong sabihin? Bagamat, naka-freeze na ngayon ang bank account ko. Pero, nakatago sa isang abandonadong bahay sa labas ng lungsod, ang 2 milyong ginto. Sapat na para kumuha ng magaling na abogado. Tingnan mo ito. Huwag mong kalimutan, ang legal na pagkakakilanlan mo ay ang anak ko. Bilang tanging tagapagmana sa batas, noong araw na naging epektibo ang hatol ng hukuman, nagsumite ako sa hukuman ng kahilingan na i-unfreeze ito, ang 1,500,000, kasama pati ang 2 bahay sa sentro ng lungsod, ay lahat ibinigay ko na, sa pondo para sa mga bata sa malayong kabundukan, 1,500,000. Wala kang itinira kahit 1 sentimo, lahat ibinigay mo, tungkol naman sa, ang 200,000 ginto na itinago mo sa inuupahang bahay. Noong kahapon, ang pulis, nang pumunta para halughugin ang inuupahan mong bahay, bilang mga kinita mong maruming pera sa pandaraya, lahat isinuko sa kaban ng bayan. Nabaliw ka ba akin ang pera na iyan? Hindi iyan pera mo. Hindi kailanman naging iyo. Ninakaw mo lang ang 1 pirasong oras. Ngayon, ibinalik na ito sa tunay na may-ari. Shu Wanshu. Sinira mo ang lahat ng sa akin. Sinira mo ang buhay mo. Mula ngayon, ikaw na ang bahala sa sarili mo. Mula sa sandaling itinaas mo ang kamay mo para sampelan ako. Dapat naisip mo na ang kahihinatnan mo ngayon. Shu. May balita na ba sa kabila ng mataas na hukuman? Ngayong araw, dapat pwede na. Makapunta tayo. Ang kriminal na si Li Kuikui, mataas na hukuman. Ang desisyon sa pagrerepaso ng hatol mo na kamatayan, ay naipalabas na. Naaprubahan na ng mataas na hukuman, ang kriminal na si Li Kuikui, para agawin ang napakalaking ari-arian, gumamit ng sukdulang marahas na paraan, para patayin ang biktima, at nagkunwaring siya ang biktima. Matagal na panlilinlang at pagkuha ng pera at ari-arian, napakalupit ng mga paraan ng krimen, at napakalubhan ng kaso. Kaya ngayon pinagtitibay, si Li Kuikui, hatol na kamatayan, mamatay, mawawalan ng karapatang pampolitika habang buhay. Sa ganap na alas 8 ng umaga bukas, dadalhin sa lugar ng pagbitay para barilin. Huwag. Ayoko pang mamatay. Nagmakaawa ako sa inyo, kahit ikulong niyo ako habang buhay, ayos lang. Pero huwag niyo akong barilin. May huling habilin ka pa ba? O gusto mong makita ang sino mang miyembro ng pamilya? Gusto kong makita si Shu Wanshu. Gusto ko siyang makita sa huling pagkakataon. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Nanay, nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Sagipin mo ako. Sabihin mo sa kanila na pinatawad mo na ako. Kapag nagsulat ka ng sulat ng pagpapatawad, papalitan nila ang aking sentensya sa habang buhay na pagkakakulong. Bata pa ako. Hindi ako pumunta dito ngayon para pakinggan ang paghingi mo ng tawad. May ipapakita ako sa iyo. Tingnan mo ang mukha mo ngayon. Hindi ito ako. Ako si Luo Yingying. Ang ganda-ganda ko. May 15 milyong pisikal ako. Ang mga bagay na ninakaw. Sa huli ay ibabalik din ng langit. Noong taon na iyon, ginamit mo rin ang ganyang mapagmakaawang tingin, na tinitingnan ng aking anak, malambot ang puso ng aking anak. Pinautangan ka niya para pambayad ng utang mo, ngunit ang ipinambayad mo sa kanya, ay isang iron wrench na dumurog sa kanyang bungo. Bukas, alas 8 ng umaga, kapag napunta ka na sa kabilang buhay, at nakita mo ang aking anak, alalahanin mong yumukod at humingi ng tawad. 5, 4, 3, 2, Ying. Nanay. Sa wakas, naipaghiganti na kita. Ying. Binisita ka ni nanay. Ang paborito mong bulaklak. Binili ka ni nanay ng isang malaking buwig, ngayong umaga.
Binaril at pinatay si Li Kwikwi. Ang Diablo na kumuha ng buhay mo, at sumire sa reputasyon mo. Sa wakas ay natanggap ang kanyang karapat-dapat na kapalaran. Patay na rin si Zhao Tianlei. Magpahinga ka na, Ying Ying. Ying Ying. Napakahirap ng mga taong ito. Buti na lang, nabunyag na ang lahat ng katotohanan. Ang pera na inangkin ng impostor. Lahat ay idinonate ni nanay sa bulubunduking lugar para magpatayo ng Hope Primary School. Ang pangalan ng elementaryang iyon ay Ying Ying Primary School. Kung makikita mo ito mula sa langit, masasayahan ka rin. Tapos na ang lahat. Ying Ying, hindi mo kailangang mag-alala kay nanay. Mabubuhay si nanay ng maayos. Bitbit ang iyong bahagi. Para makita ang mundong ito. Tita Wang. Umuwi na tayo. Oo, umuwi na tayo. Ngayong tanghali, bibili ako ng lumang manok. Ipapagsopas ko sa iyo, para magpalakas ka. Wei ka.